pero hindi yun naging hadlang. At alam ko na ang Diyos po ay mayroong kaparaanan at plano, sabi kanina ni Pastor Subila. Amen. Kaya lahat ng bagay na ating naranasan, ito po ay plano ng Diyos. Amen. Tinitingnan niya kayo at ako kung hanggang saan tayo na nananatili at mananatili sa Kanya. Amen. Kaya ngayong hapon po, mayroong 4 na bagay na gusto kong sabihin dito na atin pong i-claim ito sa buhay natin. I-claim natin yung mga bagay na ito. And let us claim this 4 things first for this year 2021. Number 1 na atin pong i-claim sa buhay natin. Ito po yung tinatawag, sabi ng banal na kasulatan, na yung mayroon tayong a new faith o bagong pananampalataya. Kung yung pananampalataya natin, patay-sindi, ngayon po ay usbunato o baguhin natin na ito po ay magiging bago. Kaya sabi ng Biblia, Hebrews chapter 12 verse 2, sabi niya doon, paano magiging new faith o bagong pananampalataya? Kailangan natin na ang panampalatayang ito ay pinakasentro si Kristo. A faith centered in Christ. Amen? Amen. Kaya sabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Itoon at sa lahat, sabi niya doon, itingin natin ang ating mga mata kay Kristo Jesus. Amen. Dahil siya, sabi niya doon sa ibang sabi sa ibang English, sabi niya, we do this by keeping our eyes on Jesus. You know? Talagang ituon natin, itutok natin Amen. sa Panginoon ang lahat ng bagay nito. Kung nandyan nakatutok, ay talagang mananatili at talagang preskong-presko. No? Nandyan tayo sa Panginoon. Kaya sabi niya, doon sa ibang termino, sabi niya, siya ang champion. The champion who initiate the perfect of our faith. At talagang sabi nga ng banal na kasulatan o sa wikang Tagalog, makita natin doon na ituon natin ang ating mga paningin. O kaya tumingin tayo kay Jesus. Siya ang tagapag-una at tagaganap ng ating pananampalataya. Kaya dahil kay Jesus, tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya. Dahil sabi doon, He is the finisher and the author of our faith. Kaya, kailangan natin yung looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pangalawa, sabi niya, hindi lamang looking but keeping our eyes to the Lord, to Jesus. Kailangan natin yun. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong lilingon sa kaliwa, sa kanan, but kayo ay tumingin ng diretso. Sino bang titingnan natin sa diretso? Of course, ang Panginoon, di ba? Amen. Kaya pangalawa, hindi lamang ang panampalataya natin ay ituon natin sa Panginoon, kundi sabi na ang panampalataya na gumagawa para kay Kristo. Amen. Sabi ng James chapter 2 verse 17, faith without works, ano daw? Is dead. Patay. Kaya dalay ko ng Diyos dahil ang panampalataya ng bawat isa sa atin ay gumagawa. Bakit? Itong ginagawa natin ay bahagi at part ng ating pananampalataya. Dahil dito tayo At yun din ay bahagi ng ating responsibilidad para sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, para maging sariwa at bagong panampalataya, sabi niya dyan, kailangan natin hindi lamang looking unto Jesus, but faith that works for Christ, na gumagawa ang ating panampalataya. Kaya,
mayroong isang naulit-ulit ko ito, excuse me for redundant, ano? Doon sa papuntang north ng Palawan, sa Taytay, mayroong inilagay yung mga PNR sa gilid ng kalsada. Nakikita doon, sabi niya doon, your taxes is working for you. Kaya sa atin din, as a Christian, our faith is working for us. Amen. Kung unsay imong pagtuo, yun po ay gagawa sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Kaya importante yung pananampalataya. Diba? Amen. Pananampalataya. Kaya hindi lamang faith is that works for Christ, but faith to live for Christ. Yung pananampalataya ay hindi lamang gumagawa para kay Kristo sa buhay natin. Ang pananampalataya ay kailangan na ipamuhay natin yan para kay Kristo. Amen. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 38, the just shall live by faith. Kaya isa yan na makita natin. Ang mga matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. Sino yung matuwid? Ikaw, ako. Mula tayo doon sa walang kabuluhang buhay. Kinilala mo si Kristo. Binago ka. Kaya nga doon sa ating text, sa passage, sabi niya doon, if any man be in Christ, bagong nilalang, new creation. Diba? Kaya sabi niya dyan, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya doon sa ibang English, no, napakababaw, and my righteous one will live by faith. But I will take the pleasure anyone who turns away. Babawiin niya o kukunin niya yun doon sa mga tumatalikod, no? Kaya sabi ng Biblia, ang mga matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Kaya, alam nyo, magpasalamat tayo sa Panginoon. In spite of pandemic, God will use the foreign mission to support, continuing support the work Hallelujah. within 8 countries. Amen. Pangwalo na tayo, bansang Pilipinas. Praise the Lord. Diba? Amen. Akala ko nga, nung mag-lockdown pati yung support natin, malalockdown. Pero hindi Hallelujah. See? Hallelujah. God will provide our needs. Amen. Diba? Lord. Patuloy. Kaya may Hallelujah. sabihin dito, dahil nakita ng Diyos ang pagtuo matag-usap ninyo o nato. Amen. Hindi namin yun inaasahan ni Jesus. Dahil mga bagay na yun. Nag-ano na lang na nandyan na. Praise the Lord. Pero ang problema lang, hindi ako makalabas. Mabuti lang, kilala na tayo at si Mrs. ang ano. Sinubukan kong lumabas, hindi pala basta-basta talaga yung ano ito, yung kalagayan dyan sa labas. Just imagine, mula Marso, nakalabas ako, ano yun? Dahil naabutan tayo ng ano senior. Bawal na. Mabuti ang ating government na binago. 65 pwede. 60 to 65, diba? Pero nung sinubukan kong magganito, bago naka-face mask, nalipong ako doon sa may hinala nila ako dahil may pinuntahan nagkuha kami ng sa barangay. Naku, hindi na magandang pakiramdam ko. Kasi nabaguhan ako na mayroong ganito bago may face mask. Nalipong ako. Mabuti lang nakawa, di ba sa harvest?
Arbis? Hindi, Arbis. Arbis na ano doon? Ah, Nakahawak ako doon sa may haligi ng waiting shed. Tumbasa na ako. Sabi ko, galing ko pala. Kaya sabi ko kay Mrs., pala basta-basta yung naranasan mo. Kaya sabi ko sa kanya, minsan may mga workers na nagpabagulugol. Asaan na yung aming LG? Mahirap talaga yung, alam niyo, yung LG natin. Binibilad namin niya sa araw ng 2 days. Para lang mawala ko, ma-isip. praise God. Kaya ganun ka ano. Kaya pasalamatan natin kahit nakaranas tayo ng mga ganito, pero ang Diyos hindi tayo pinabayaan. Why? Dahil nakikita ng Diyos ang atong mga pagtuo diyak niya. Amen. Naalala ko yung aming devotion kagabi, before New Year. Doon sila Ate Mary, mag-asawa. Nabanggit ko yung sa mga Israelite na nagbabulbul sila. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sabi niya, Moses, bakit dinalaman kami dito? Walang pagkain ay doon sa Egypto, sa Ghana. Dito walang tubig. Patayin mo kami. Pero ang Diyos, alam niya ang pangangailangan at hindi pinabayaan, sabi ko. Ang Diyos, ang mga taong ito, mga Israelita, dahil siya ang umahon sa kanila doon sa pagkabihag. Amen. Ay, di ba? Nagkaroon ng tubig sa bato. That is God provision. Amen. Walang pagkain, may na pinadalang mana at may ulam pa. So daan, unsa? The Lord. Amen. Praise the Lord. Oo, di ba? Oh. Kung paano pinangunahan ang mga mananampalataya noong unang panahon ng mga Israelita, Amen. tayo din ay hindi pa Amen. bababa. Hallelujah. Kaya ngayong hapon, dapat nating pasalamatan ng Diyos Amen. Thank you, na Lord. pagtagumpayan natin na lumipas ng mga taon Praise God. 2020. Hallelujah. Amen. At ngayon, harapin natin ang bagong taong ito at bagong sigla ng ating tibay, ng ating pananampalataya. Pangalawang puntos po natin, hindi lamang new life and new faith, pangalawa, a new position. Amen. Mayroon tayong bagong katayuan. Ano yun? Sabi ng Biblia, sa Salmo 40, verse 2, sabi niya roon, He brought me up also out of our horrible pit, out of the merry clay, and set my feet upon the rock, and establish my going. Kaya ano yung position dito? Sabi niya doon sa balong malalim. Sabi niya doon, lubhang, maputik. Pero sabi niya, inahon niya at ako'y inalis, niligtas, dinala. Saan? Sa malaking bato at naging panatag na taglay na buhay. Kaya isa yan na makita natin na position dyan, yung position of the rock. Who is the rock? Jesus. Kaya kung nandyan tayo sa batong sandigan, sa batong matibay, sa batong pundasyon, at yun ay tinutukoy ang Panginoon Jesus. Bibigyan ka, ako, tayo, kapanatagan na kalagayan o posisyon. At ang posisyon yun, sabi ng Biblia, ay katibayan o katatagan, kaligtasan. At sabi din ng banal na kasulatan, hindi lamang a position of the rock, but a position of acceptance. Mayroon kang kalagayan o kalagayan natin na tinanggap niya tayo.
sabi ng Ephesians chapter 1 verse 6, makita natin doon, sabi niya, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga Praise God. sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sino yung anak? Jesus. Kalinga. Pagmamalasakit. Kaya doon sa English, sabi niya, to the praise of the glory, anong is grace, and sabi niya dyan, whether it had made us accepted and the beloved. Tinanggap niya tayo bilang minamahal. Kaya mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Narating natin yung 2021. Kahit ano pa mang problema dumarating, baliwala yun. Dahil mahal tayo Praise ng the Diyos. Lord. Napagtagumpayan natin ang lahat na ito. Ganon din si Moses, di ba? Kahit binabati ko siya, sinisisi siya, nung ahon sila ng Diyos doon sa Egypto. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos dahil mahal ng Diyos ang kanyang mga anak at yung likha. Yes. Kaya hindi lamang a position of the rock, nasa panig tayo ng ating Diyos, and a position of acceptance. Salamat sa Panginoon. Kaya ako sa aking pong panalangin, Panginoon, salamat. Sa kabila ng hindi karapat-dapat na mahalin ako, pero minahal niyo ako ng above all. Yes. Na kahit hindi dapat mahalin, minahal niyo ako. Yes. Kaya salamat sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng posisyon na tayo po ay katanggap-tanggap para sa Panginoon. Tinanggap niya tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Ano ba? Hallelujah. Hindi lamang a position na nandyan tayo sa patong matibay o a position of the rock, a position of acceptance, but a position of no condemnation. Amen. Biro mo yan? Di ba? Hallelujah. Nandyan tayo sa kalagayan na hindi na ahatulan pa. Yes. Saan natin makita yan? Tingnan nyo sa Roma chapter 1 verse chapter 8 verse 1. Nandyan. There is no Ipinangako. condemnation. Di ba? Sabi niya, therefore, now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Amen. Yung na kay Kristo ay hindi na, ano daw? Ahatulan. Iba kasi yung hatol doon sa atin na mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya sabi ng Biblia, hindi na ahatulan yung na kay Kristo, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yung hindi na gumagawa at lumalakad doon sa makalamang gawain o kaya nilalakaran. At yung gumagawa para sa Espiritu. At ang Espiritu ng Diyos ay gagawa, kikilos sa Espiritu ng bawat tao. Diba? Amen. Kaya isa yan na posisyon na ang Diyos ay sabi niya dyan, a position of no condemnation. Kaya isa yan, yung position natin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pero kung wala ka sa Panginoon, sabi nga kanina ni Brother Mario ba? Sabi niya kung hindi siya naging born again Christian, baka doon na. Hindi lang baka, kasi kung baka, yun ay doubt ka. Doon ka talaga sa impyerno. Yan ang totoo. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Dahil meron ka, meron ako, meron tayong posisyon na Hallelujah. ibinigay ng Diyos na ang posisyon ito, hindi ka na hahatulan pa. Hallelujah. Amen. Hahatulan, kumbaga yung hatol na walang hanggang kaparusahan. Kundi ang hatol sa atin
yung buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos. Di ba? Amen. Maganda. Di ba? Hindi lamang a position of acceptance, a position of damnation ang ating makakamtan at mararanasan. Kaya ito po yung pangalawang bagay na hindi lamang a new faith but a new position. And second to the last, brother and sisters in the Lord, sabi ng Biblia, mayroon tayong bagong kasiguraduhan. A new assurance. Amen. Sabi ng John chapter 10 verse 28. Makita po natin yan, no? Sabi niya, and I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Sabi ng Biblia, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, na at kailanman di sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa aking mga kamay. Amen. Amen. Walang makakaagaw sa kamay ng Diyos. Kaya nga lang, tayong mga tao, kung hinawakan na tayo ng Panginoon, binubulikad-kad na kanya sa Bisaya. Sa amin, binubulikad-kad. Ayaw kang magpahawak ba? Ginaganon. Hinawakan ka na ng Diyos. O sa madaling sabi, nandyan ka na sa Diyos, umalis ka pa. Ha? Kaya yan ang sinabi dyan sa John 10:28. If you want a new assurance, kailangan na mananatili ka dyan sa Kanya. Kaya, assurance over the doubt. Minsan, nag-aalinlangan tayo. Aywan ko ba? Para hindi ako nakasigurado na sa langit ako pupunta. Mayroong question na inatina namin na evangelism explosion. Yung AA. Mayroong tanong doon na kahit mananampalataya na, kahit pastor na, hindi kayang sagutin. Maraming nagkamali, lalong-lalo na doon sa demonstration. Ay ilang libo yan ng mga pastor. Pagdating doon, tanong, hindi talaga tugma, hindi tumpak ang sagot doon. Yung dalawang question. Yun ang pinakamabilis at yun ang ginamit namin sa evangelism sa Palawan. Kaya pag tinanong mo yung dalawang question na yun, hindi tugma o hindi masagot ng gusto. Pero napakaganda kung maunawaan nila ang mga bagay. Kaya sabi ng Biblia, mayroon tayong bagong kasiguraduhan. A new assurance. Dahil sabi ng Biblia, walang sinuman na makakaagaw sa kamay ko o sa kamay ng Diyos. Amen. Maliban, umalis ka, umayaw ka. Sabihin mo, ayaw ko na sa iyo, Panginoon. Pero mayroong, kung gano'n ang gagawin natin, mga kapatid, kaibigan, mayroong resulta, kapahamakan. Pero nandyan ka sa kamay ng Diyos, nandyan ka sa Panginoon, walang mangyayari sa iyo. Ligtas ka, sigurado ka. Mayroong kasiguraduhan na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya, sabi diyan, hindi sila maagaw sa ninuman. Kahit sino, walang makakaagaw. Dahil ang Diyos, hinahawakan ka, nandyan ka sa Kanya, poder. Nandyan ka sa Kanya. Kaya hindi lamang assurance over the doubt, but assurance over the temptation. Yan. Ano yun? Sa Bisaya yung temptation? Tentasyon. Temptation. Pagsulay. Pagsulay. Tingnan niyo doon sa Hebrews chapter 4.
Revelation chapter 3 verse 10. Doon makita natin dahil sa mga temptasyon o kaya pagsulay. Sabi niya diyan, sapagkat tinupad mo ang aking utos na matiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon Amen. na pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Praise the Lord. Kaya isa yan na assurance of temptation. Kaya nga sabi kanina sa testimony, unang narinig, maraming mga tentasyon na dumarating. Kaya hindi makapagtuloy-tuloy ng mga lagad sa Ginoo dahil naay daghang babag. Di ba? Pero sabi ng Biblia, sabi niya dyan sa verse na ating binasa, sabi niya, sapagkat tinutupad mo ang aking utos, matiyaga. Ano yung matiyaga sa Bisaya? Mapugihon. Ano pa? At iingatan naman kita pagdating ng panahon. Amen. Kaya yung tao, may kasabihan, ano? Na ang taong may tiyaga ay mayroong nilaga. Kaya salamat sa Panginoon. Kahit kunti tayo, anuhin natin yung quality o quantity. Saan ba kayo dyan? Quantity o quality? Quality. Quality. Kasi kahit marami, kung hindi naman talaga totoo, wala din kabuluhan. May assurance, may sinabi ang Panginoon. Kung saan yung tatlo nakatipon sa aking pangalan, na ako sa ilang taliwala. Ha? At least talagang sureball. At least talagang totoo. Amen. Hindi patitang tao, hindi yung damit. Marami man, pero wala namang useless din. Diba? Kaya sabi ko, ini-encourage ko doon na tuwing linggo, ilan-ilan lang kami. Mag-anak ang nakadagdag doon. Praise God, nung linggo, nakadagdag may isang bata at mayroong si Gersan. Hallelujah. Kaya hindi siya makasimba ng dahil maaga daw masyado. Tanghali na. Kaya doon siya nagsimba at least kasama pa rin natin. Amen. Diba? Kaya, pero nung linggo, nandiyan sa maaga. Kaya nga may ibalik, sabi ko, titingnan natin kung ano yung takbo ng panahon. Praise the Lord. At least, kahit pupuntin, nandiyan tayo. Samba tayo sa Panginoon. Kaya pagkatapos, napapanood din namin yung dito, sa Dawi. Kasi alas 10. Kaya kung doon si Junjun, magsimba mo na kasi maaga eh. At tapos, punta naman siya dito. Kaya na kayo trabaho. Kaya, anong ibig sabihin dito? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Dahil mahal niya kayo, mahal niya tayo. Kaya, mayroon tayong bagong posisyon, bagong panampalataya, mayroon tayong kasiguraduhan sa Kanya. At ang panghuli, mga kapatid, dito po natin bigyang huling bahagi sa ating pong kinatalakay na 4 na bagay sa taong ito, year 2020-21. Hindi lamang mayroon tayong bagong sigla sa panampalataya, bagong posisyon, bagong kasiguraduhan, at ang panghuli, mga kaigsuunan, bagong serbisyo natin para sa Panginoon. Amen. New service to the Lord. No? Now, Lucas chapter 14:27. Sabi niya doon, and if
you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Sa Tagalog, sabi niya dyan, ang sinumang hindi nagpasa ng sariling cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad. Kaya kung yung ating pong serbisyo sa Panginoon, mga nakalipas na taon, 2020, ay medyo minsan mabuti, minsan hindi, minsan wala na talaga. Nakaligtaan, nakalimutan, at ating pong hinihingi, idudulog sa Panginoon sa year 2021 ay mayroon tayong panibagong paglilingkod at serbisyo para sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Biblia, sabi niya doon, kailangan na bearing the cross in our life. Ano ba yung simbolo ng cross? Hirapan yun, di ba? Kaya sa ating pong paglilingkod, nandyan yung maranasan natin yung mga bagay na talagang kahirapan. Oo, sakripisyo natin sa Panginoon. Tulad nito. Just imagine, this is a sacrifice na mayroon tayong Christmas. Mahirap magsalita. Di ba? Pero, dahil sumusunod tayo, hindi tayo lumalapag sa pamamahala o sa ating pamahalaan. Sinusunod natin yung protocol. Ha? Pero hindi yung naging hadlang itong Christmas. Ginagawa natin. And this is a part of our sacrifice. Malalampasan natin ito eh. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, we have a new service to the Lord. Kahit mayroong pang parating. Sabi niya. Hallelujah. Diba? Dahil ito yung bahagi ng ating serbisyo sa Panginoon. Kaya sabi niya, itiniman, sabi niya doon, and if you do not carry your own cross, and follow me, you cannot be my disciples. Marami talaga na nakikita natin na minsan matagal na sila sa serbisyo, nag-back out pa rin. Kaya yung mensahe kagabi na aking pong dinalang kagabi, don't give up, don't back up, don't shut up. Patuloy. Patuloy. Kahit ano pa din mangyari. Dahil, sabi nga ng pelikula, ayaw ko kung sinong artista yun, simulaan mo, tatapusin ko. At Fernando ba? Tatapusin. Kaya kung ano yung nasimulaan natin, patuloy natin gagawin. At hindi nag-encourage ko kagabi. Don't give up. Don't back up. Don't shut up. Gawin natin. Kung napakyasta noong mga 2020, pero the past year, ngayong 2021, gawin natin yung mga bago. Pero, kailangan natin yung sakripisyo. Bahagi ng ating paglilingkod. Kaya, hindi lamang a cross-bearing life, but a self-denying life. Sabi ng Matthew 16:24, makita natin doon, sabi ng banal na kasulatan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang ibig ninuman na sumunod sa atin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Amen. Kalimutan natin yung sa atin, yung sarili natin. At ituon natin sa paglilingkod natin para sa Panginoon. At yun ang tinatawag na
tanggihan mo, sa Tagalog, ano? Tanggihan mo yung sarili mo. Sabi sa English, self-denying life. Kaya kung sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon Jesus, kalimutan mo ang iyong sarili at sumunod ka sa akin. Amen. Kaya minsan mayroong sagabal sa sarili natin sa paglilingkod sa Kanya. Marami, no? Tulad ng testimony kanina. Maraming mga bagay-bagay. Pero kung yun ay ibigay natin sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Amen. Amen. Dahil ang Diyos, ang gumawa sa lahat ng bagay, siya ang pinagmulan sa lahat ng bagay, at siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Siya ang nagsustinto sa lahat ng bagay. Siya ang nag-provide sa lahat ng bagay. Ang kailangan lang natin, yung totoong na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. At ibigay natin yung oras at panahon natin para sa Kanya. And the last, hindi lamang denying ourselves to God, our life, but the last week, of course, a Christ following life. Amen. Yung buhay na sumusunod talaga kay Kristo. Amen. Sabi ng Marcos chapter 8 verse 34, sabi niya doon, and when he had called the people unto him with his disciples, also he said unto them, whoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ito yung tinatawag na buhay na kay Kristo, o yung buhay na sumusunod kay Kristo. Kahit ano pa man yan, basta sa Panginoon, talagang ginagawa ng bawat isa sa atin. Amen. Dahil yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya Christ following life sa buhay natin, si Kristo lang sa atin. Kaya sa Tagalog, ang sabi niya dyan, at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ipinakahiya rin siya ng anak ng tao at paparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang banal na angkan. Kaya yung buhay na kay Kristo, ang Espiritu ng Diyos o ang Panginoon ay suma sa Kanya kahit saan siya naroon. Amen. Ang Diyos kahit saan tayo, nandun. Tulad ng sinabi natin kanina sa dedication, na una yung dedication, na alam natin na kahit saan ang Diyos. God is everywhere, anywhere. Amen. Kahit malayo yung bata, nandoon ang presensya ng Diyos. Amen. Kahit dito tayo, nandito rin ang presensya. Amen. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Kaya yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Na ano man ang gagawin natin, ang pinakasentro sa buhay natin ay si Kristo. Kaya kung hindi natin nabigyan ng maayos at hindi natin nagampanan ang ating paglilingkod sa Panginoon o sa Diyos 2020, ngayon ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin na apat na bagay. Kailangan natin yung bagong pananampalataya na yung talagang gumagawa sa buhay natin. Yung panampalataya na si Kristo ay pinakasentro. A faith of centered in Christ. Looking unto Jesus. And keeping eyes to the Lord. Amen. Lahat ng ating gagawin sa year 2021 ay ituon natin, sabihin natin para sa Panginoon. Lord, ito ba ay kalooban mo? Ito yung aming sinasangguni namin. Kaya may nagsabi sa amin sa Bulacau, Pastor, kailan pa ba ibalik yung panambahan natin dito ng
pagpapre natin. Amen. Pero kahit tayo ngayon, pinagpapatuloy natin yung ating pagsamba para sa Panginoon. Kaya ngayong hapon po, isa pong paalaala sa atin, sa taong ito, na ating pong dalangin at humiin sa Panginoon yung mga nakalipas na taon na ang ating mga pagkukulang pupunuan ng Panginoon sa taong ito sa year 2021 at magawa natin yung lahat ng bagay na ayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Amen. Kami po muli nagpapasalamat sa inyo Yes, Lord. sa mga oras na ito na pinagkaloob ninyo sa amin. Sa kabila ng mga nararanasan naming mga pandemic, hindi po ito naging hadlang. Yes, Lord. Kami po ay pinagkakatipon ninyo ngayong hapon upang kami, dakilang Diyos, ay magpasalamat sa inyo. At naabot namin ang year 2021. Amen. Kaya dakilang Diyos, ano man ang aming mga pagkukulang doon sa mga nagdaang taon, Lord, punuan niyo po ito para magawa po namin ang lahat na angkop at ayon sa iyong kalooban. Lalong-lalo na, Panginoon, doon sa mga sa amin pong mga paglilingkod, minsan ginagawa namin, minsan hindi. Dakilang Diyos, sa mga oras na ito, sa taong ito, tulungan niyo kami na patuloy, mananatili, matibay sa pamamagitan ninyo. Panginoong Diyos, kung sa aming sarili, hindi po namin magawa ang mga bagay ninyo. Yes. Kaya ngayong hapon, salamat po sa inyong kapahayagan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Diyos ng kataas-taasan. Kaya ngayong hapon, hindi lamang narinig ng bawat isa, kundi tulungan niyo kami Amen. makita sa buhay ng bawat isa. Kaya sa hapong ito, itinataas namin ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po aming dalangin at pinasalamatan. Amen. 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 God bless you. Happy New Year sa hapong ito. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Buhay tayo. Dahil wala ang Diyos, wala din tayo. Amen. Balik ko na ako, Pastor. Salamat sa pulong sa Dios karon nato nadungog ikan siyang alagad. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-abot sa pulong niya na pinatahatag ko nato kalikon o kadasig nato diha sa pagtuo sa atong pagpangalaga diha sa Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Mao nga nalay ko ng Ginoo makigsunan. Kay bisan ining tuiga 2020 nga minglabay dagan kahit ang mga pagsulay nga niabot maigsunan. Na ang atong panimbahon kalit lang na nahunong makigsunan. Pero nakaingon ko nga wag gyapon kay daghanan sa tanas. Kay nagpadayon na maghapon ng simba bisan tuod pamilya raming magsimba diya sa suod pero makita man mis tibuok kalibutan kay naman tay pamaagi karon nga digital magkaigsunan naman may wifi de ma-appreciate pas Ma'am Sandra makita man Ma'am Sandra atong panimbahon magkaigsunan matag Domingo magkaigsunan Ma'am Sandra nag-observe sa atong pagsimpa mga igsoon. Na maminaw siya sa atong mga pagsimpa nato sa atong buhay nga Dios. Mao nga bisan tuod isulayan kita pero ang mga katawhan sa Dios wala mo hunong. Amen. Glory to God. Mo na yung sakto. Dili ta mo padaog ng igsunan, no? So, ang nahitabo, daghan pa yun makadungog. Napay daghan mo yun nga salamat nga na nakabati mismo mensahe.
No? O, abot sa Canada. Abot sa Qatar. Nadagan mga amigo ni Pastor Arnel sa Qatar. Maminaw din sila. Mga kaigsunan. Quezon. Ako'y mga Tagalog sa Luzon. Quezon. Oh. Kaya kung pagkumangkon sa anak sa ko igsoon na to sa Korea, sa South Korea, mag-igsoon ng trabaho, maminaw siya. Mag-igsoon ng kaya di man siya kasimba po dito kay trabaho man siya. Ano siya sa digital, sa cellphone siya mo makinig. Mag-igsoon sa mga pagsimba nato, sa mga pag-awit, o mga pagwali sa pulong sa Ginoo. Di, sa una, na ang atong pagsimba na buot pero nga maabot sa ubang lugar. Pero karon, ang wali ni Pastor, Worldwide. worldwide na to Pastor. No. Hallelujah. Si Pong Sandibutan. No? Lahat na nakikita ni Pastor, nakikilala ni Pastor. Si Pastor yan. No? Si Pastor Dario yan. O, makikita tayo sa buong mundo. Thank you. Kutob sa may digital, may data, may eksunan, may wifi. No? Salamat sa ating Panginoong Diyos na binigyan kita ng paagi Amen. nga ang Ebanghelyo sa Ginoo magpadayon. Amen. Amen. Praise the Lord. No? Na-admit ko mag-exonan. Di pa talaga ko pa-admit kaya hadlo ko kasi ihukom ko rin. Kulit naman gibagwan ng kasakit sa akong tiyan. Kung nagpokus ni pag-ato sa Ibersley, mag-exonan. Abot ko sa Ibersley, naman ko'y amigo na nurse niya, nasa ER, ako client sa St. Peter ko, Ma'am, rinatabangi ko. Sino sa manikat, sir? Sa abot na unsa ni akong tiyan matitimang sakita. Kaya dahil kong idali, makiksonan, salamat sa Ginoo, natiman ko niya, na dahil doktor makiksonan, glory to God, dito sa hospital, 21 days sa hospital makiksonan. No? Tinood na yung COVID, pero mga tao dito, may COVID. Oh, wala may COVID. In and out man mga tao. Pero nakapismas kami. Nakapismas kami lahat doon sa sulod, sa hospital. Na excellent. Mao nga, nalay ko ng Ginoo, na ang Diyos nag-ayo. Mao malakian. Amen. Hallelujah. Salamat nga nagkapadayon kita, makalahutay kita, makaiksunan. Niini nosap na tuig karon nga atong sa Gubangon 2021. Okay, din ta magluga ito sa atong love offering o tithes makaiksunan. Akong ihatag ang panahon ni Sister Giselle. And now let's open our Bible in 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen.
sinumano sa paghanap sa ika na puro mga hanap. Buhaton sa kinig, buhaton sa kinig. Hanap, aron pagkatagan. Sikreto kinig sa panalangin, umaabot ang buwan sa langit. Sa langit, ikaw po magagayang panalangin. Mga sinugtanon sa iyang puno, malutas sa saan sa iyang puno. Sulay ako, sulay ako. Hanap, aron pagkatagan. Sikreto kinig sa panalangin, umaawit ang buwan sa langit. Sa langit, ikaw po ang magagayang panalangin. Buhaton sa kinig, 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 ubos sa kalipay. Ako ihatag ang pag-apo sa tithes and offering ni Tayo po'y tumayo. Salamatan po natin ang ating pinagkaloob sa Panginoon, sa ating kapo at mga pinagkaloob. Aming Ama, salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat Panginoon sa iyong mga biyaya, mga blessings Panginoon na pinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Thank you for the hands, O God, who has the heart, Lord God, to give. To the cheerful hearts, O God, to give back to you, Lord God. For all the blessings that you have showered upon us, O God. Salamat Panginoon na ito po, Panginoon Diyos, ay magamit sa iyong kaharian, Panginoon Diyos, na ipinagkaloob mo namin sa amin sa lupa, Panginoon Diyos, to expand, Lord God, your kingdom, Lord God, to the ministry that we had, Lord God. Salamat, Panginoon Diyos, na hindi ka nagkukulang, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinagkulangan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. At you encourage us also, Lord God, to give as we could, Lord God, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang para sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga kamay na nagbibigay. Pagpalain mo, Panginoon, Lord God, sa lahat ng mga may negosyo, Panginoon Diyos, palaguin mo, Panginoon Diyos. Amen. Sa lahat may mga nagtrabaho, O Diyos, bigyan mo ng kalakasan, Panginoon Diyos, protection, Panginoon, and promotion, Lord God, sa kanilang mga trabaho. Diyos, salamat, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga sa may tahanan, Panginoon, sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga parents, sa lahat ng mga kabataan, na membro ng pamilya, O Diyos. Lord, cover them, O God. Protect them, Lord God. At pagpalain mo, Panginoon, ang siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon Diyos. It is another year 2021, O God. Another blessings, Lord God, that we receive from you, O God. Salamat, Panginoon, O Diyos, sa blessings, O God, na ibigay sa amin, Panginoon, O Diyos, sapagkat hindi rin kami, O Diyos, hindi rin namin pinapabayaan, Panginoon, ang aming katungkulan sa aming pagbibigay sa iyo, O God. Salamat, O Diyos, ito po aming pinapasalamatan at aming ibibigay sa lahat ng papuri, pagsamba at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo po yung umupo. Hallelujah. Praise the Lord. Happy New Year! Happy New Year! Amen. Talapakan natin muli ang Panginoon. Salamat sa katagumpayan na ngayong hapon ay naranasan natin ang totoo talagang katagumpayan na binigay ng Panginoon sa atin. This another challenge, this another blessings na ibigay sa Lord sa atin sa taong ito. No? We all know that God, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin. Amen? Amen.
maging tapat din tayo sa Kanya lagi. Amen? Na kahit pa man sa challenges na darating ngayon, nagpasalamat tayo sa mensahe ng Panginoon sa hapong ito na inihayag ang ating buting pastor, lingkod ng Panginoon, no? Yung 4 na bagay that will remain in our lives. Amen. Na ito ay mamanatili sa ating mga puso. Amen. Na dapat meron tayong new faith, bagong pananampalataya, and a new position. No? Bagong posisyon. And of course, we have a new assurance. Assurance. May kasiguruhan tayo. Amen. Amen. Katiyakan. Amen. At the last is, meron tayong a new service. Amen. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Praise Patuloy the Lord. tayong yung heart to serve to the Lord. Amen? The heart to serve. Tinatawag na service. Amen? Amen. So, before we end this service, so meron po tayong mga announcement. Salamat po tayo pala yung ating butihing, ang ating mission director, dito ngayon, ang ating mission admin, no, sa FWBC local, no, ay andito sila ngayon, ang Basingel family, ang Basingel couple, ang ating butihin na leader andito ngayon sa atin. Amen. Hallelujah. Reverend Dario at sa si Pastora Susan Basingel. Amen. Palakpakan po natin sila sa buhay nila. We're so blessed that hindi talaga sila lagi talagang andyan, no? Nagsusupport sa atin. Amen. Amen. Na kahit pa man sa kalagitnaan ng pandemya, andyan pa rin sila sa atin, sumusuporta. Amen. Kahit merong mga hindrance, but in spite of that hindrances, yung moral support nila ay andyan lagi sa atin. Amen. Amen. Hindi madali yung kanilang katungkulan, pero nagawa pa rin nila hanggang ngayon. Yes, Salamat Lord. sa kabutihan ng Panginoon at sa kanilang mga buhay. Amen. At sa ating naman mga gawain dito sa ating iglesia, tayo po ay patuloy salamat sa habag ng Panginoon sapagkat ang ating ministry, hindi lang sa ating church ministry, at the same time sa ating social media ministry. Kasi ang ating social media ministry, it is worldwide. Nakikita tayo sa lahat ng dako, sa saan mang lugar, no? Within local and international. Amen. Sa tulad ng sinabi kanila ni Pastor Dante, no, na tayo po ay nakita sa buong mundo, sa lahat-lahat mga lugar na ating mga kakilala, ating mga kaibigan, at lahat nating mga relatives natin at mga loved ones. Amen. Amen. So, pandemic can never stop us. Amen. Hasta sa lalo na sa ating ministry. Kanina pinupost ko yung mga natin si the whole year 2020, yung accomplishment report natin sa Cebu District. Salamat sa Panginoon at nagawa rin. Amen. Pinag-pray namin ni Yen, ikaw ang marunong dyan. Hindi ako marunong yung IT dyan. So, ginawa. Salamat sa Panginoon na i-compile niya yun lahat kasi hinihingi din ng ating Board of Foreign Missions, si Ma'am Sandra Jones. Salamat, kaninang madaling araw. Na-send talaga kanina na email. Salamat sa Panginoon at yun ay nakita sa ating mga Board of Foreign Missions, lalo na sa mga supporters, na nakita talaga na kahit sa kalagitnaan ng pandemic, nagpatuloy pa rin ang ministry. Amen. So malaking bagay po yun para sa kalalakihan ng ating Panginoon. Amen. So ating gawain sa every Wednesday, sa ating prayer midweek service, patuloy po tayo every 7 p.m. at Wednesday night, no? Ang ating prayer midweek service. So ang ginawa natin, andyan lang tayo sa loob sapagkat gabi po yan. Kailangan natin kasi mayroong curfew or whatsoever. Dahil sa pandemic, kaya nasa loob tayo pag night service. Pero pag Sunday service, so kahit Sunday, kasi umaga yan so pwede dito tayo sa labas. So salamat sa Panginoon, every Sunday sa ating Sunday worship service, every 10 a.m. No? Every Sunday. Salamat sa Panginoon, merong nadadagdag at meron sa hindi nakakapunta, pero sabagat grasya ng Panginoon ay nakakapanood pa rin sa live streaming. Amen? Kahit hindi man nakapunta kasi merong mga hindrances, but nakakapanood pa rin sila sa live streaming. Salamat sa Panginoon.
At kanina, so malaking katagumpayan din kanina doon sa ating sister church doon sa San Roque, Talisay. So, nagkaroon ng Thanksgiving celebration at meron ding child dedication. So, salamat sa Panginoon. Ang dami-dami nilang pagkain doon kasi hindi lahat nakapunta. No? Siguro na nakatulog pa siguro yung ibang mga members nila kaya daming ulam doon. Salamat sa Panginoon. Malaking katagumpayan. At Amen. ang lahat ay nabibless. At lalo na sa hapong ito, tayong lahat ay patuloy na pinagpala ng Panginoon. Amen. Lalo na sa fellowship at sa salita ng Panginoon sa magitan nating lingkod na ginamit ngayong hapon. Amen? Salamat sa Panginoon. Tayo po tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Salamatan po natin ang Panginoon. Awitan po natin, to God be the glory. Imo ang himaya, O Diyos. Ang gahom mo ang himaya, ang gandungog, Lord God. Among ibalik di ang imo Ginoo. Hallelujah. We praise you. We worship you.